Pinagdedebatihan pa kung makikipag-usap ba muli ang mga opisyal ng Pilipinas sa liderato ng China para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero ayon sa isang eksperto, malinaw na hindi naaatras ang China dahil patuloy nilang pinapalakas ang kanilang posisyon sa loob ng pinag-aagawang teritoryo. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Mahigit isang linggo matapos siyang maputulan ng daliri sa Ayungin Shoal, humarap at nagkwento sa Senado kahapon si Philippine Navy Seaman First Class Jeffrey Facundo kung paano sila hinaras ng China Coast Guard sa kasagsagan ng resupply mission sa BRP Sierra Madre noong June 17. Kwento ni Facundo, 8 bangka ng China ang kumuyog sa kanila. 2 beses silang binunggo ng CCG, pero sa videong ito, kita kung paano mismo pumaibabaw ang bangka ng China Coast Guard at tumama sa kanya kaya siya naputulan ng hinlalaki. Nung pagbangga po na pa ako out of balance, na tumba. Ngayon ma'am, yung rib na to, yung sana ko bumagsak, doon rin siya bumagsak po ma'am. Ang masaklap, dahil sa tensyon, inabot ng 12 oras ang Philippine Coast Guard bago siya na-rescue. Umaga nangyari ang insidente, pero gabi na siya na-evacuate papunta sa Palawan. Para hindi na maulit ang ganitong insidente, kinumpirma ni Foreign Affairs Secretary Enrique Manalo na sisimulan na ulit ng Pilipinas ang pakikipagdialogo sa Beijing. We had a working group meeting last week in preparation for what we hope will be a meeting between the bilateral of the BCM, or bilateral consultation mechanism. We hope to be held in early July with our Chinese counterparts, specifically to discuss the recent incidents, which could hopefully create a basis then for more serious discussions to see how we can address these other issues. Una nang sinabi ni Defense Secretary Gilbert Chodoro na sinadya ng China ang pangunguyog para pigilan ang resupply mission. Kaya tingin ni UP Political Science Professor Aris Arugay, malabo nang umatras ang China sa West Philippine Sea kahit makipag-usap pa tayo. I think the latest incident reveals 2 things. First, that China will not back down in terms of its positioning in the West Philippine Sea. We've seen that not only is it not de-escalating, but it's actually intensifying its presence. Ayon pa kay Arugay, malinaw na naiirita ang China sa Transparency Initiative ng Pilipinas kung saan dokumentado lagi natin ang mga pangaharas nila sa West Philippine Sea na inilalabas sa media. Dahil dito, mas pinipressure ngayon ng China ang Pilipinas sa pamamagitan ng panghaharas sa mga Pilipinong sundalo. Tanong tuloy ng mga senador, baka panahon nang magkaroon din ng military-to-military discussion ang China at Pilipinas. None, ma'am, during my time. Never, ma'am. They have a tendency of using the talks against us. They have not proven a level of good faith that would warrant our sensitive department to talk to them. Sa huli, nauwi sa executive session ng pagdinig dahil maraming tanong ang hindi na pwedeng pag-usapan pa sa publiko. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.